Magandang araw po sa inyo mga kabansa. Kayo po ay nasa Iparas kay Paras at ito ang inyong lingkod, Ado Paglinawan, na bubungad para sa ating sekretary. Magandang hapon po, may paring Ado at magandang hapon naman sa mga kababayan natin na tuloy-tuloy ang pagbubudol. Hindi lamang si Marcos ang nagbubudol, mayroon pang isang tao na gustong maging senador at binubudol din ang taong bayan. Now, kung hindi po tayo aarangkada bawat isang Pilipino at tuklasan itong tunay na pagkatao nitong taong ito, ay magkakaroon po tayo ng isang senador na sinungaling, na peke, at under the laws of the United States is allegedly committing crime in the United States. So, ito po, kamakailan lamang nung isang vlog natin, napag-usapan po natin ang persona ni Erwin Tulfo, isang kandidato para magiging senador. At dahil sa natuklasan nating isang sulat galing sa US Embassy, courtesy of the broadcast of Miss Claire Castro sa kanyang blog, ay nakakuha po tayo ng letter galing sa US Embassy na nagsasabi na maraming kasinungalingan itong si Erwin Tulfo tungkol sa pagkatao niya. Pero ano po ang nangyayari? Dahil doon sa letter na yan at dahil sa mga kumalat na balita na siya ay hindi Pilipino or hindi Amerikano, whichever is the document present his case, nagiging talk of the town siya ngayon. At ang taong bayan ay kailangan malaman nila, baka mabudol na naman sila. Tulad ng pagboto kay Marcos, buboto naman sila dito sa isang tao na at the end of the day, they'll realize na binudol lamang sila. Kaya nga po, napag-usapan namin ito at marami na pong mga vloggers na nagsasabi ng ganitong pananaw. Pero may mga iba na hindi pinag-aralan ng husto, nagkakamali sila sa kanilang mga pronouncements. Pero ito po, ipapaliwanag po natin muli ang tunay na estado ni Erwin Tulfo. Pero mga kababayan, nagre-respond at galit na galit si Tulfo na natuklasan yung kaniyang tunay na pagkatao. Ito, pakinggan natin ang kaniyang litanya sa taong bayan at saka sa mga sumusulat tungkol sa kanya. Kine-question ako ng mga ilang mga vlogger, kine-question ho ako ng ilang basher, mga troll. Diyos ko po, sabi, may karapatan pa ba yan tumakbo bilang senador, bilang mataas na opisyal ng bayan natin, walang kredibilidad, walang integridad? Kung pagiging TNT ko ho, kung pagiging undocumented alien ko po, bawal po ako magsilbi. Bawal na po ako magtrabaho sa ating bayan, na ginawa ko lang naman ho yun para mapakain yung mga anak ko, para maitawid yung mga anak ko sa paghihirap. Kung kasalanan ho yun, sa tingin ho ninyo, then guilty po ako. Pero ito lang ho masasabi ko, wala po akong nilabag na batas dito sa ating bayan, wala po akong nilokong tao ni isang Pilipino. Maging sa Amerika nung nandoon po ako, wala po akong inistapa, wala po akong iniscam ng mga Pilipino, maging ng mga Amerikano. Wala po akong niloko. Yung nire-remit ko ho na pera dito ay galing po sa pagod at pawis ko, Bay Aljo.
dinagdagan niya yung kasinungalingan niya. With due respect, I have nothing personal against this person. Pero, dinadagdagan niyo yung kasinungalingan niyo po. Dahil, ang katotohanan, sinasabi mo, nag-TNT ka. Dahil sa pag-TNT mo or pagiging undocumented alien, nagsikap ka sa Amerika. Hindi po yun ang katotohanan, sir. Ang katotohanan, base dito sa dokumento na nakalap namin, you were never a TNT. You were never an undocumented. In fact, you are a documented You were never an American citizen. Dahil sa pagpalsify mo. Ano ba yung palsify sa Tagalog? Sa peke mo sa birth mo. Kung sa ano pa yan, mayroong similar simulation yung birth mo ay pineke mo base dito sa letter ng US Embassy. Hindi po kayo TNT, sir. Hindi po kayo undocumented. Hindi siya alien. Hindi kayo alien. Kasi piniki mo yung birth certificate mo, nakakuha po kayo ng American passport. Ano bang significance ng American passport? Kung dala-dala mo yan, American passport, you can use that document in transacting business as an American citizen. You can present that to the SSS in the United States and you'll be issued an SSS certificate. You can present your passport to an employer, a corporation, and apply for job. So, yun po ang ginawa nyo base sa dokumento na nakalap namin. At ito po ang significance ng sinasabi namin. Ito, pakita natin yung buong dokumento muna. Tapos, i-focus natin doon sa kasinungalingan niya na ginawa sa Amerika. Okay. Ito po yung letter galing ng US Embassy. Address to you, Eric Sylvester Tulpo, or also known as aka Erwin Tulpo. Sumulat ang embassy purportedly in response to your request to cancel your or to revoke your American passport. Ito, basahin po natin yung portion na bakit naging Amerikano ka at nakapag-possess ka ng American passport. I-focus natin doon sa ginawa niyang falsification. Ito po, Mr. Tulpo, siguro ito ang dapat pagtuunan mo ng pansin. Huwag kang magalit sa mga vlogger o sa mga tao na nagki-question. Kasi po, mayroong pinanggalingan yung pagtatanong nila. Ito, an investigation revealed that Eric Sylvester Tulpo, born on December 30, 1965 in Hawaii, is not your true identity. Okay, dyan muna tayo. Okay. Nakalagay dito sa investigation ng Amerika na nagsumiti ka ng papeles doon. The presumption is may dala-dala kang birth certificate. Kasi ang requirement ng kumuha ng passport ay ang birth certificate. So, kumuha ka ng passport, American passport, dala-dala mo yung birth certificate mo na you were born in Hawaii on December 30, 1965. Kaya because of that, binigyan ka ng US passport. US passport, mga kababayan. So, for 30 years, since 2011, ginamit mo yung passport na yan, 2001, 2011, and 2021, 30 years mo pinakita
sa taong bayan ng Amerika na ikaw ay Amerikano. Dahil lamang naging Amerikano ka dahil pinakita mo yung identity mo as born in Hawaii. So, ibig sabihin, kung if you were born in Hawaii, you were natural-born American citizen. But that birth certificate is the biggest crime of all. Why? Because you falsify the document. You were not born in Hawaii. You were born in Leyte in 1963. Pero you made falsification by making it appear to the United States of America that you were born there, and you're entitled to be issued a passport, American passport. At yun po ang ginamit ninyo na makapagkuha ka ng trabaho, makapagkuha ka ng SSS, at doon po nanggaling yung kinikita mo na sinasabi mo pinapadala mo kung saan-saan sa Pilipinas o kung kanino man mo pinapadala yung pera na yan. So, wala po kayong karapatan na magalit sa mga vlogger dahil karamihan nito, yung mga nakakaalam at nag-aaral ng dokumento, ay sila po ay naninindigan lamang na nakakatakot. It's so dangerous to vote for someone who has made falsification in America and attempts to falsify also his documents in the Philippines during the Senate hearing. Ipakita natin yung kay Marcoleta at kay Congressman Malapitan na kini-question kanila dahil natuklasan nila yung tunay mong identity. Ito po, pakita natin. Naging enlisted personnel ho pala kayo ng ng US Army. 1988 to 1992. Ang tanong ko lang ho, dinenounce niyo ba yung inyong Filipino citizenship? Well, Your Honor, Mr. Chair, I would like to ask for an executive session on this matter. Tingnan mo, imbis i-face niya yung Instead of coming clean. Gusto niyang itago kasi may tinatago siya sa ating mga kababayan. Why would you want to have a executive session when the question was very simple? Were you enlisted in the American Army or American Armed Forces? The answer would have been very clear. Yeah, yes. Kasi, why yes? Because you're an American. You were holding an American passport. Bakit mo itatago sa ating mga kababayan? Bakit mo kailangan pa na mag-executive session, Mr. Tulfo? May tinatago po kayo. So, mga kababayan, mga vloggers, lalo na, huwag kayo pong magsasabi or sasakay dito sa mga sinasabi ni Tulfo na siya ay TNT. Hindi po totoo yan na undocumented alien siya. Hindi po totoo yan. The fact na mayroon siyang American passport, yun po ang ginagamit niyang kasangkalan para magtrabaho at magpapakunwari na Amerikano siya. So yun po ang for 30 years kasi tatlong beses niya nire-renew yung American passport niya as presented in the reply of the US Embassy to him. Nagpapakita lamang na yung falsification niya, wala daw siyang ginawang kabulastugan sa Amerika. Wala daw siyang ginagawang Scam. Di ba scam yan kung pipikiin mo yung birth mo sa Amerika when you were a Filipino? Isn't that a scam? You're scamming the United States of America by making it
appear na Amerikano ka, pero ikaw pala naman ay Filipino citizen. Kasi pinanganak ka kamo, your allegation is that you were born in Leyte sometime in 1963. Pero kaya po nakalusot kayo dahil you were able to falsify your birth through a falsified birth certificate. That's why yun po ang ginamit nyo to get an American passport. Now, if any person is getting an American passport, syempre nagpapatunay na Amerikano ka. Because the identification of any kapareha natin, mayroon tayong Philippine passport. Kung pupunta tayo sa bangko, tatanungin ka, ano bang citizen mo? I'm a Filipino. I submit my Philippine passport. Mayroon pa bang magtatanong na kung Amerikano ka ba, Pilipino ka ba, Hapon ka ba? So, sa Amerika, na-issuean ka ng American passport, sino ba magtatanong? Pupunta ka sa isang Walmart. Apply ka ng magiging tagabuhat ng mga kahon or taga-deliver ng mga from one department to another, ng mga boxes. Tatanungin ka ba? Pakita mo yung American passport mo? Tatanungin ka ba kung are you Filipino? Your American passport will serve as your identity, Mr. Tulpo. Kaya po nakapagtrabaho kayo roon. Hindi ka TNT. Hindi ka tulad ng sinasabi mo dito na you are ranting against the bloggers, against certain people who are exposing you. Galit na galit po kayo, ay wala silang kasalanan dahil may dokumento na sinabi mo pinanganak ka sa Hawaii in 1965. Napakalalim ng implikasyon nito. Yes. Napakalalim dahil napakataas ng posisyon na hinahangad mo. And mataas din ang bar of qualification. So, sabi mo, sambayanan lang ang bahala dito. Ngaya nga, itong mga Pilipino who are concerned about electing an official, a senator at that, now, hindi madidetermine mo ang allegiance kasi for 30 years, you were an American using American passport. Tapos, kukunti na lang yung panahon na naging Pilipino ka. Siyempre, kaya nga mayroon tayong provision sa Constitution. Why? Na sinasabi, Senator, a congressman must be a natural-born Filipino citizen. Why? Why is that so? Bakit? Because that determines the loyalty. The allegiance. An allegiance of a Filipino citizen. Kasi kung hindi ka natural-born, posible na naturalize ka, you will remain loyal to certain. But in your case, you are in limbo. Kasi 30 years ka, Amerikano Tapos ngayon tatakbo ka. Kung magkagera ang Amerika at Pilipinas, halimbawa, saan ka kakampi? Alam mo, Jing, naglalaro ang isip ko habang tayo nagdi-discuss dito. Because we have discussed so many issues. And this is for a higher bar, no? For a higher position. Okay. And there have been, meron na mga ginurgur dyan sa Kongreso for a lower bar, for a lower cost. Ito, sabihin ko sa'yo, wala sa agenda natin. Give an example, kasi... si Alice Go. Alice Go was persecuted in Congress for being a Chinese spy. And yan, for pogo lang yan, lower yan. So what's your point? And for less evidence na hanggang ngayon hindi pa proven. Dito, proven na
by virtue of the investigation of the United States that this individual has a dual identity. Ngayon, you are resorting to appeal to politicizing the issue. This is a legal issue. This is a constitutional issue. Yes. Huh? Who knows? So, ginagamit niya yung popularity niya, ginagamit niya yung malakas ng boses niya, ginagamit niya yung resources ng Congress. Balita pa natin, very favorite ito sa powers that be. So, bakit? Gagamitin mo to shield yourself from the Filipinos to know exactly what you are. Sino ba nagtutulak dito kay Tulfo na maging senador? Sino ba? Ito na, diretso na kita. On the air. Are you an American spy? Ayan. For a higher bar, for a higher position. Nagtatanong lang po kami. Kung ayaw nating mapalusutan ng isang Chinese spy at tulad ni Alice Go, the more reason that we will also espiya ka ba ng Amerika? Ask anybody for that matter na ito that's why loyalty is very important. In possession of American passport for 30 years. 3 beses mo ni-renew. Ibig sabihin, kung sa una pa lang na dapat matagal na ito si Tulfo, mga kababayan, na dumating sa Pilipinas. In fact, I remember during the time of Gloria Arroyo, isa ito sa mga madaldal tungkol sa Mike Arroyo and Iggy Arroyo doon sa Congress. They were investigated as Jose Pidal. Di ba? Pero at the time he attended the hearing, he was in possession pa pala of an American passport. So how can he be representing to be a Filipino, but at that time you were in possession of American passport. Ito lang 2021 mo ni-request na i-revoke kasi mayroon kang higher ambition to become secretary of the social welfare. Ito pa. Hindi ka ba na-konsensya for so many years? Dala-dala mo yung American passport mo, labas-pasok ka sa Pilipinas at sa Amerika. Pagsakay mo ng aeroplano papuntang Amerika, pinipresent mo American passport. Pagdating doon, biyahe ka, punta ka sa, kung wala kang kotse doon, punta ka sa rent-a-car, papapresenta mo American passport. Punta ka sa hotel, pag check-in mo, American passport. So, you are actually imbibing the American way, American attitude. Pagdating mo sa Pilipinas, parang double pace. Pagdating sa Pilipinas, Pilipino naman yung pinapaano mo, nagtatrabaho ka sa estasyonal. Tapos, papalabas mo, binabanatan mo yung mga official, mga general, minumura mo. Hinihiya mo. Pero hindi ka naman pala Pilipino. Kasi you are still in possession of American passport. Yung binanatan mo si General Bautista, Mr. Tulfo, that was in 2020. You were an alien. You were an alien. You were in possession of American passport. Kasi 2021 mo lang sinurrender Pinarevoke mo tapos ikaw galit na galit ka ngayon sa mga Pilipino. You're like a person dumating sa bahay, gutom, punta ka sa kusina, punta ka sa kaldero at you serve yourself. Kumalampag yung kaldero, you were caught in the act of tayo, Jay, we are only acting here consistently. We are not. We question, walang personal. We question the identity of Grace Poe. I found the identity of your brother Rapi Tulfo. But those are only on questions of dual citizenship. Ito, mas grabe ito. Dual identity ito. Baka pa dual fake identity. So who are you? So ganito yan, mga kababayan.
Humingi ka ng halal. You revoke your American passport. But there was no hearing conducted as to whether or not you're really an American citizen or a Filipino. It was your mere say-so na, hindi totoo yung Amerikano ako, peke yun. I lied to the American government. Ano ngayon ang proof niya na Pilipino siya? Oh, but that is your proof that you are really a Filipino. So, nagpalsipay ka na naman ng palibagong Philippine birth certificate para ayaw mo na yung American birth certificate. Ngayon, Filipino birth certificate naman. And you're making it appear that you were born in Leyte in 1963. Ano ngayon ang katotohanan? Ano ngayon ang tutunguhan ng mga kababayan natin? Kung totoo ka bang Amerikano o kung totoo ka bang Pilipino? Yun po, sir. Huwag mong sabihin, ipakalandrakas sa Pilipino na I was a TNT. I was an undocumented alien. Hindi po kayo ganun. You were never a TNT. You were never in possession of undocumented documents. You were never having undocumented documents. You have a document called American passport. Yun po ang ginamit nyo sa kabalalaghan ng tira mo sa Amerika. So, wag mong kasinungalingan, isisinungaling mo sa Filipino citizen. Ibalik na natin yung, ito po, mga kababayan, ang pagtuunan nyo ng pansin. Galing po ito mismo sa US Embassy. Tinanggap ni Tulfo, in-acknowledge niya, may pirma po siya. Ito po ang dokumento na pagtuunan nyo ng pansin. Ito. Ayan po, ang pirma ni Tulfo. Ayan. May pirma siya. Ayan. Erwin Tulfo, a.k.a. Erich S. Tulfo. Ayan. Inamin niya na siya ay Erwin Tulfo, siya rin ay Erich Sylvester Tulfo. But born on separate years. Born on separate years. So, separate doon pa lang mga kababayan, magtatanong na kayo, napaka sinungaling nitong tao na ito. Ito naman, galing sa Embassy of the United States of America, Manila, Philippines. Pinadala sa kanya October 11, 2022. Ito. Ayan Erich, pinadala sa kanya dahil, bakit pinadala sa pangalan na Erich Sylvester Tulfo? Dahil at that time, the US Embassy still considered him as an American citizen dahil hindi pa kinancel yung kanyang passport na American passport. And after he wrote the letter kasi as Erich Sylvester Tulfo. Yes, that's also another view. Pero ito po ipakita natin dito sa sinasabi ng Amerika na nag-imbestiga sila at na tuklasan nila na ito si Tulfo ay an investigation revealed that Erich Sylvester Tulfo, also known as Erwin Tulfo, born on December 30, 1965 in Hawaii. Is that your true? So in other words, na-discover ngayon, evidence suggests, nag-discover ngayon siya na nagpalsipay siya ng dokumento. Kasi nakuha niya yung American passport based on his statement that he was born in Hawaii. Evidence suggests that you are Erwin Teshiba Tulfo, born on August 10, 1963 in Tacloban City. Different places, different dates. In fact, on June 27, 2022, you signed a voluntary statement that you were born in Philippines and you obtained your US birth certificate by fraudulent means. Ayan. Ayan pala. Inamin mo Inamin mo fraudulent means. Hindi ba scam yan, Tulfo? Anong sinasabi mo? I have not scammed anybody. I have not scammed the United States. I have... Putrigis, ito na mismo, Sabi na nga ng Amerika na inobtain mo yung birth certificate mo through fraudulent means.
Mabuti lang nakatago, so far wala pang Amerikano na nag-file ng kaso sa iyo for falsification of public documents in the United States of America. Any American can Any file. American can file, or the government itself can investigate, because this is a crime, pare. Falsifying a document and making it appear that you are an American when you are not is a falsification. Ibalik natin, nakalagay doon, fraudulent, a U.S. passport may be revoked when it has been determined that the passport was obtained illegally, fraudulently, or erroneously. Oh. Pero dito sinasabi ng US, you obtained it fraudulently. Ano ba ibig sabihin ng fraudulently? Ha? Oh, ikaw pare, ano ba yan sa Tagalog yung fraudulently? That means you were living in a lie. And your two signatures there. Falsipikado na dokumento. Ginawa mong falsifikador ka. Pinalsipay mo na ikaw ay pinanganak sa Hawaii. Kaya nga na-issuean ka ng American passport. And so, your mga two Pilipino, signatures. mga kababayan, kung ikaw ba dito sa Pilipinas, Il-advise ito siya, no? kagaya ng what is very open done here is yung simulation of birth, or kaya pinapalsify nila yung birth certificate niya. Ito, mga OFWs minsan, kung gustong pumunta sa Kuwait, bata pa sila, hindi pa sila umabot sa age. Ang ginagawa ng magulang nila, pinapalsify yung date of birth. Yung year of birth. Year of birth para mag-qualify sila na makaalis papunta doon sa Middle East. So, pagdating doon, natuklasan ng mga opisyal natin doon, pagka hinuli na sila ng pulis ng Kuwait or Saudi Arabia, doon natuklasan ngayon na nagsinungaling pa sila, nagpalsify pala sila sa birth nila. They are already 20 when in fact they were only 16 years old. So, yun po. And that is a crime in the Philippines. And for all purposes, that is also a very criminal offense in the United States. Very clear. It is the American embassy that stated that you obtain your passport, which is an American passport, fraudulently. Nandyan din ang smoking gun. Ang smoking gun. Because you acknowledge that you are Eric Sylvester Tulfo and that you are the other Erwin Tulfo. Pareho mong pinirma in your own signature. So, bakit ka pumapalag? Bakit ka lawyer? Bakit ka galit na galit sa mga Pilipino? Ikaw na sa sarili. Na sinasabi lang sa iyo, Tulfo, na ikaw ay Eric Sylvester Tulfo, falsifying your birth certificate to obtain an American citizenship through the issuance of an American passport. Paano ngayon yan? Ano yan? Di ba yan Paano pa siya makakapag sworn statement yan before the Comelec? In fact, yung mayroong question sa kanya during the substitution made by him doon sa party list. CIS. Kinwestiyon siya nung isang kaibigan ko, si June Tolentino or Moises Tolentino. Pero walang klaro na hindi pa lumalabas to walang klaro and legal certainty kung anong basis ng Comelec na pinatuloy siya na magiging congressman. Pare, you remember Lito
David. Lito David. Rizalito David. Rizalito David, who filed a co-warranto against Grace Poe, which reached the Supreme Court. So, any Tom, Dick, and Harry, any Filipino can file kung mahalal man ito, kung mapalusutan mo ang Pilipino, there will always be a co-warranto case filed against this guy Tulfo, questioning his being a natural-born Filipino citizen. Ang advice ko sa kanya, Jing, mag-withdraw ka na lang sa Senate and hire a good lawyer. Yan. Well, sabi niya, I see forthcoming many cases. Sabi niya, privilege naman daw niya na tumakbo. Pero pare, mahiya ka naman sana. Estado na Pilipino ka nga. Amerikano ka rin. Pero nagpapanggap ka ng Amerikano, hindi ka kaya mahiya na magserbisyo sa mga Pilipino. A number of years in your life you have spent it as an American through falsification. Yun lang po, mga kababayan. Ito lang po ang pagtuunan nyo ng pansin. Isang tao na 30 anyos or more nagpapanggap na Amerikano dahil pineke niya yung kanyang pagpanganak at panganak daw siya sa Hawaii, tapos babalik dito kasi matikas daw siya, kayang-kaya niyang lukuhin ang mga Pilipino, magiging senador, magaling magbukilya, magaling magmumura sa mga kanyang mga pinapapakinig sa kanyang programa, pero yung pagkatao niya questionable. Paano naman tayo buboto sa ganyang klaseng tao? Pero alam mo, ang bottom line kasi, nakakaawa din ang Pilipino dahil madaling maguyo, lalo na yung vote buying this coming election. Lalo na napakaraming pera na pinakawalan. AKAP, AX, ayan ay mapupunta sa mga voters. And when a voter is able to receive 5,000, 10,000, malaking bagay na yan sa kapobrehan nila, sa kahirapan nila, kalimutan na lahat. Baka sabihin naman ng ibang tao, yung supporting documents nyo walang kwenta dahil pagdating ng eleksyon, it will be determined by the supporting pesos. Kaya nga malaki ang tiwala niya na manalo siya kasi yung sambayanan daw ang magde-decide. Kabisado niya ang sambayanan. Hindi ho political issue to. For 30 pieces of silver, any Tom, Dick, and Harry Filipino will just walk away or will just shy away from the reality and the truth. Ganun po. Okay. So, huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell ng aking YouTube channel at Ano Paglinawan. Maraming salamat po. You're sounding like an American. Are you? Well, did you also falsify your birth? Because you live in the United States. Hindi ho. Ako ho ang totoong kapalit ni Dolphy Quezon Paglinawan. Okay. Hindi si Dolphy. Si Dolphy Quezon Paglinawan. So si Dolphy Quezon. Pilipino ka? Pilipino. Bakit kasi worse yung salita mo kanina anyway, matagal tayong nag-silbi rin sa Amerika sa ating bilang Pilipino. Puso at diwa mo Pilipino kasi sa ating diplomatic corps. Kasi hindi ka nagpalit ng American passport. Hindi ho ako nag-apply for American citizenship. Kasi tunay kang Pilipino. Pero itong pinag-usapan natin, tunay ba na Pilipino? Ayaw ko. Alam ko na ngayon kung sino si John Doe.